Ngiting tagumpay ako habang sakay sa kotse kasama ni Elijah patungo sa mall. Nabangit niya sa akin sa mall na pag-aari daw ng Villarama clan ang punta namin na lalo pang nagpa-excite sa akin. Ito din ang first time kong magmaling simula noong dumating ako sa poder niya, kaya naman hindi ko talaga maitago ang galak na nakaguhit sa mukha ko. Dahil hindi naman ganoon ka-traffic, mabilis lang din naman kaming nakarating sa mall, kung saan hindi ko mapigilan na humanga sa mga istruktura na aking nakikita. Wow, dito ba iyon? Ang ganda, pabulalas ko pang bigkas sabay tingala. I am very happy dahil nagustuhan mo. Yes, by the way, gusto mo bang kumain muna bago tayo maglibot? Nakangiti niyang tanong na kaagad ko na din namang sinang-ayunan. Yes. Kain na muna tayo. Gutom na kami ni baby, ngiting-iti kong sagot sabay hawak ko sa aking impis na tiyan. Napansin kong kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito at hinila niya ako patungo sa isang restaurant na kung hindi ako maaring magkamali, mamahaling restaurant ito. Sa bagay, lahat ng mga nakikita ko ay puro yata mga mamahalin. Mukhang pangmayaman siguro talaga itong Carissa Villarama Shopping Center. Hindi ko alam kung sino siya pero tiyak ako na malaki ang ambag niya sa ekonomiya. Pinangalan ba naman sa kanya ang napakagandang mall na ito pero isa lang ang sure ako. Kamag-anak ni Elijah ang may-ari ng mall na ito. Pagkapasok namin sa loob ng restaurant, kaagad na din naman kaming sinalubong ng mga staff. Inassist kami patungo sa aming magiging mesa at binigyan kami ng menu. Halos malula ako sa nakita kong presyo at nang tanungin ako ni Elijah kung ano ang gusto kong kainin, syempre wala akong maisagot. Maliban sa kahirap sambitin ng mga pangalan ng mga food sa menu, hindi din familiar sa akin ang mga putahe. Ano ang gusto mong kainin? Nakangiting tanong ni Elijah sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapatitig sa kanya. Mukhang genuine naman ang ngiti na nakaguhit sa labi niya sa kabila ng kagaspangan ng pag-ugali na ipinakita ko sa kanya kanina pa. Parang hindi naman masama ang loob niya sa akin sa kabila ng mga kaartehan na ipinapakita ko sa kanya sa nakalipas na mga oras. Hindi ko alam Hindi familiar sa akin ang mga foods, pwede bang ikaw na lang ang pumili ng mga pagkain para sa akin? Iyong masarap ha, nakangiti kong tanong. Sure, iyon lang pala Ako ang bahala sa iyo, sweetie ko, sambit naman niya at mabilis na sininyasan ang waiter na nakaantabay sa amin. Sinabi niya dito ang mga pagkain na gusto niyang orderin. Mabilis lang naman dahil mukhang kabisado ni Elijah ang mga pagkain sa nasabing restaurant at wala pang ang 3 minuto pagkatapos niyang umuorder, may mga dumating ng pagkain sa table namin. Ayon kay Elijah, appetizer daw namin iyon kaya naman kaagad ko na ding tinikman. Sunod-sunod na din naman ang pagdating ng mga pagkain at syempre, dahil first time ko sa isang fine dining restaurant hindi ko talaga maiwasan ang mag-enjoy. Ganado kong kinain lahat ng mga pagkain ng inorder ni Elijah, para sa akin, habang kitang-kita ko naman sa mga mata nito ang tuwa. Laking pasalamat siguro niya dahil simula kaninang umaga, ngayon lang ako kumain ng ganito kagana. Sa bagay, halos mag-alas 5 na pala ng hapon at ang huling kinain ko ay ang sinangag na hindi niya din yata alam na kinain ko kaninang umaga. Mukhang hindi na bangit nila manang na kumain naman ako kaya kung mag-alala siya sa akin ngayon ay sobra-sobra. Elijah, kasalukuyan kong nilalantakan ang dessert nang mula sa pintuan ng nasabing restaurant napansin ko ang pagpasok ng isang magandang babae. Nakangiti itong naglakad palapit sa table naming dalawa ni Elijah habang may ngiting nakaguhit sa labi. Ningiti na din sana ako kahit na hindi ko siya kilala pero mula sa likuran niya, napansin ko ang isang familiar na mukha. Si Ethel na malaki ang ipinagbago sa physical na kaanyuan simula noong last naming nagkita. Nagmukha na siyang tao at masasabi ko na lalo na din siyang gumanda. Veronica. Hi, narinig kong bati ni Elijah dito. Napansin ko ang genuine na ngiti na kaagad na gumuhit sa labi nito na akala mo tuwang-tuwa siya sa presensya ng babaeng bagong dating at ni Ethel. Pakiradam ko, bigla akong nawala ng panlasa at ang pagkain sa dessert ay bigla akong nawala ng gana. Matamlay kong binitiwan ang kutsara at iniiwas ang tingin sa kanila. Hindi ko akalain na magkikita tayo dito sa restaurant. Teka lang, tapos na ba kayo? Pwede bang makishare ng table? Narinig ko pang sambit ng babaeng Veronica daw ang pangalan. Hindi na ako umaasa pa na ipakilala ako ni Elijah dito dahil nga sa papel na ginagampanan ko sa buhay niya. Sa isiping iyon, pigil ko na naman tuloy ang sarili ko na magsenti. Oh, may kasama ka, narinig ko pang sambit ni Veronica,
kaya walang choice kundi muli akong napatingin sa kanya. Nakangiti naman siya sa akin at mukhang mabait naman siya, kaya lang may demonita yata sa likuran niya. Kitang-kita ko kasi kung paano ako titigan ni Ethel ng masama na akala mo may malaki akong pagkakamali na nagawa dito. Saka, mukhang hindi talaga siya masaya sa presensya ko. Alright. Si Jennifer nga pala, sweetie, si Veronica, asawa siya ni Uncle Rafael Villarama, pakilala ni Elijah sa akin at kay Veronica na labis kong ikinagulat. Hindi ko kasi talaga iyon inaasahan. Ini-expect ko na hindi niya ako ipakilala dito pero kabaliktaran ang nangyari. Hi. And my name is Veronica. Nice to meet you, Jennifer. Nakangiting bigkas pa nga nito, kaya walang choice kundi ang tumayo na din ako para sana makipagkamay. Kaya lang, iba pala siguro ang mga mayayaman. Nagulat na lang ako nang bigla na lang ako nitong yakapin at nakipagbeso sa akin. Siyempre, nawindang yata pati atay at balun-balunan ko dahil alam kong hindi basta-bastang babae itong nasa harapan ko ngayon. Amoy pa lang, mayaman na eh. Nice to meet you din po, nahihiya kong bigkas. Wakas, na-meet din kita. Naikwento ka na sa akin ni Elias and I don't know kung bakit hindi ka isinama nitong si Elijah kagabi. Nakilala ka man lang sana ng buong pamilya, nakangiting sagot nito sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Napasulyap pa nga ako kay Elijah na noon ay kinakain niya na ang dessert ko. She's pregnant at bawat sa kanya ang magpuyat, maiksing sagot ni Elijah na kaagad na ipinanlaki ng mga mata ni Veronica sa gulat. Kitang-kita ko din ang biglang pagsimangot ni Ethel na noon ay tahimik lang na nakatayo sa likuran ni Veronica. Ano kaya ang papel niya sa buhay ni Veronica? Alalay? Malamang. Wow! Really? Well, congratulations, nakangiting sagot ni Veronica sabay hila sa upuan. Naupo na ito sabay baling ang tingin kay Ethel. Muli na din akong napaupo habang nakaalalay na naman sa akin si Elijah. I hope you don't mind, Ethel. Have a seat. Joy na lang tayo sa kanila dahil parang gusto kong makilala pa si Jennifer. Nakangiting bigkas ni Veronica kay Ethel na noon ay alam kong masama ang loob. Nakabusangot na kasi ang mukha eh. Bakit ba kasi dito pa sa table namin gustong maupo itong si Veronica, gayong may kasama naman sana siya? I know her. Magkasama kami dati sa Villarama Santillan Beach Resort, malamig ang boses na sagot ni Ethel. Imbes na sundin niya ang utos ni Veronica na maupo na siya hindi niya ginawa. Anabangit mo na ba siya sa akin? Well, hindi kayo magkaibigan, nakangiting tanong ni Veronica. Hindi. Kasalanan niya kung bakit, shut up. Kung hindi mo kayang makasalo si Jennifer sa iisang table, mabuti pang sa kabilang table ka na maupo. Malamig ang boses na putol ni Elijah sa sasabihin nito. Toxic na babae. Pati ba naman dito sa isang mamahaling restaurant, dala-dala niya pa rin ang galit sa akin. Ethel, move on. Alam na ng buong pamilya kung ano ba talaga ang nangyari. Napaimbestigahan na iyon at kung patuloy kang ganyan, hindi ka talaga magkakaroon ng peace of mind sa puso at isipan mo. Seryosong bigkas naman ni Veronica dito. Veronica, kaibigan mo ako. Don't tell me na mas kakampi ka ngayon sa Jennifer na iyan na ngayon mo lang nakilala. Kaagad na ding sagot ni Ethel. Sa pagkakataon na ito mataas na ang tono ng kanyang boses na siyang dahilan kaya kaagad ang nagsalubong ang kilay ni Elijah. Tiimbang na tinitigan nito si Ethel kaya wala sa sariling mabilis akong napahawak sa braso nito. Nakakatakot. Baka biglang magkagulo at nakakahiya sa ibang mga kumakain. Tama na. Hayaan mo na si Ethel. Hanggang ngayon kasi naniniwala pa rin siya na kasalanan ko ang nangyari kay Ezekiel, gayong siya naman ang ina at dapat responsibilidad niya ang anak niya, mahina pero walang patumpik-tumpik kong bigkas. How dare you para banggitin mo ang pangalan ng anak ko, galit na wika ni Ethel sa akin sabay duro. Sa pagkakataon na ito, mataas na ang tono ng boses niya at ramdam ko din ang tensyon kay Elijah. Mas lalo ko pang hinigpitan ang pagkakahawak dito dahil kitang-kita ko na din ang galit sa mga mata nito. At Ethel naman, mukhang bad mood ka ngayon ah. Kung maint ang ulo mo, mabuti pang umalis ka na muna, saka na tayo mag-usap ulit, kaad na ding wika ni Veronica na labis kong ikinagulat. Hindi ko kasi talaga inaasahan na ito ang isasagot niya kay Ethel. Na imbes na kampihan niya ang pagtatantrums nito, dahil magkaibigan daw sila mukhang hindi din siya masaya sa ipinapakitang pag-ugali nito. Veronica,
Ano ba? Ganyan ka na ba kawalang puso sa akin? Mas kakampihan mo pa si Jennifer kumpara sa akin na best friend mo. Puno ng hinanakit sa boses ni Ethel habang sinasabi niya ang katagang iyon, kaya naman mabilis na ding napatayo si Veronica. Malaki ang paggalang ko sa iyo ate Ethel dahil you are my ate. Pero kung ganitong mainit ang ulo mo at binabastos mo ang girlfriend ng pamangkin ng asawa ko, hindi naman yata pwede iyon. Unfair kay Jennifer lahat ng katagang lumabas sa bibig mo lalo na at nagdadalang tao siya, seryosong bigkas naman ni Veronica. God, parang ngayon palang gusto ko na siya. Imagine, ni kahit nakatiting na panghuhusga, wala man lang akong naramdaman mula sa kanya. Imbes na si Ethel ang kampihan niya dahil magkaibigan naman pala sila, naging neutral siya kahit na hindi niya pa ako kilala at first time naming nagkita. So, mas kinakampihan mo siya kumpara sa akin na kaibigan at ate mo, seryosong tanong ni Ethel kay Veronica. 8. Please mukhang mainit yata ang ulo mo at wala ka sa mood ngayong araw. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna kaysa naman kung ano-ano pa ang mga salitang maibato natin sa isa't isa at pareho pang sumama ang loob natin. Seryosong sagot naman ni Veronica. Kitang-kita na sa mukha nito ang matinding disappointment dahil sa ipinapakitang kagaspangan ng pag-uugali ni Ethel. Hindi ko alam kung ano ang gustong palabasin nitong si Ethel at bakit napakadominante niya naman yata. Tatawagan na lang kita. Parating na din si Rafael at wala na din naman tayong time na magbonding. Isa pa, may importante din kaming pag-usapan since nandito na pala si Elijah, muling bigkas ni Veronica. Parang gusto ko tuloy pumalakpak. Iyan ang tunay na pag-ugali ng isang tao. Hindi marunong kumampi sa taong may tantrums. Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Veronica, di ba? Pwede ka nang umalis, malamig din ang boses na sabat ni Elijah. Napansin kong matalim muna akong tinitigan ni Ethel bago padabog na naglakad paalis. Gigil naman na nasundan ko na lang ito ng tingin. Siya ang nakaraan ni Elijah at hindi ko din naman maiwasan na makaramdam ng agam-agam. Lalo na at kaibigan pala niya itong si Veronica. Paano na lang din kasi kung hilingin ito kay Veronica na siya ang kampihan? Kagaya sa mga napapanood kong mga teleserye na ang kontra-bidang babae ay palaging may sidekick at kakampi. Pero hindi. Hindi ako dapat mag-isip ng ganoon dahil mukhang wala naman sa bokabularyo ni Veronica na maging sidekick ni Ethel, diba? Pero teka, talaga bang Veronica lang din ang itawag ko sa kanya? Pwede kayang ate na lang. Pero parang nakakahiya. Kung titingnan kasi ito parang teenager lang eh. Napakabata niya pang tingnan. Ilang taon na kaya siya? Akala ko wala na kayong communication ni Ethel. Narinig kong tanong ni Elijah kay Veronica nang tuluyan nang nakalayo si Ethel. Ate Ethel needs help and kahit na ano ang mangyari, siya pa rin ang ate ko. Maiksing sagot ni Veronica sabay kaway sa nakaantabay na waiter. May gusto pa ba kayong kainin? Jennifer, kain ka pa. Sabayan mo akong kumain, nakangiting baling nito sa akin. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Siguro kung naging lalaki lang ako baka na, in love na ako dito kay Veronica eh. Bagay sa maganda niyang mukha ang ugali niya. Para tuloy siyang isang anghel sa paningin ko na hindi marunong gumawa ng kasalanan. Busog na ako pero gusto ko ng cake. Nakangiti kong sagot na kaagad niya naman binangit sa waiter ang kung ano ang gusto ko. Si Elijah naman, tuluyan na nitong inubos ang dessert na para sana sa akin. Mukhang nagustuhan niya din ang lasa dahil pati juice ko ay ininom niya din. Hindi na din ako nagreklamo pa lalo na at umorder naman siya ng isa pa. So, kumusta kayong dalawa? Elijah, isama mo naman minsan si Jennifer sa mansion para makilala din siya ng mga ate at mga kuya pati na din ng mga pinsan, nakangiting muling wika ni Veronica. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko kay Elijah dahil bigla na lang kasi itong naubo na para bang nabulunan. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapataas ng kilay. Alam ko na ang mga ganitong galawan ni Elijah eh. Wala talaga siyang plano na ipakilala ako sa lahat ng mga kamag-anak niya dahil pagkalabas ng baby namin alam kong balak niyang itsapwera ako. Heist, ang lungkot na buhay pero hindi ako dapat magpaapekto. Hindi ako dapat umiyak dahil nakakahiya sa mga taong makakakita. Saka na lang ako iiyak kapag nasa loob ako ng kwarto at mag-isa. Ngayon kailangan kong mag-enjoy at sulitin ang atensyon na ibinibigay sa akin ni Elijah. Naging maayos naman ang pagpapalitan ng pag-uusap naming dalawa ni Veronica.
Naging tahimik na din naman si Elijah at mukhang hinahayaan niya lang kaming dalawa ni Veronica na makapag-usap at lalong makilala ang isa't isa. Napag-alaman ko na isa pala sila sa may-ari ng Villarama Santillan Beach Resort. Asawa din pala siya ng bunsong anak ng mga Villarama na ngayon ay si na ng Villarama Empire. Hindi ko tuloy ma-imagine kung gaano pala siya kayaman. Lalo na at ang mall na ito ay kasama din pala na pinapatakbo ng Villarama Empire. Inimbitahan din ako nito sa darating na weekend na bumisita ng mansion dahil family day daw iyon ng angkan nila. Hindi naman ako maka-oo kasi nasa kay Elijah pa rin naman ang final decision. Kailangan ko din tangapin sa sarili ko na kahit na ano ang mangyari, hindi ako magiging bahagi ng pamilya nila. Hindi seryoso si Elijah sa akin at kailangan kong itatak sa kukut ko na anak lang ang habol nito sa akin. Pero ganoon pa man pwede ko pa rin namang maging kaibigan si Veronica, di ba? Hindi naman siguro bawal iyon lalo na at mabait naman siya. Masarap kausap si Veronica, iyon ang napatunayan ko habang magkaharap kami at kumakain. Hindi din siya naubusan ng kwento hanggang sa bigla na lang kaming lapitan ng isang matangkad at gwapong lalaki. Kaagad na naagaw ang atensyon namin lalo na nang biglang tumayo si Veronica at sinalubong ito ng mahigpit na yakap at halik sa labi. Rafael, mabuti naman at dumating ka na, nakangiting bigkas ni Veronica. Kitang-kita ko ang sweetness sa pagitan ng dalawa, kaya naman parang kinilig na din tuloy ako, lalo na at alam kong ito iyong lalaki na naikwento niya kanina na asawa niya at hinihintay niyang dumating. Grabe. Kitang-kita talaga sa mga kilos at galaw nila kung gaano nila kamahal ang isa't isa at isa lang ang sigurado ako, bagay sila. Uncle, nagkita ulit tayo, narinig ko ding bati ni Elijah. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Uncle? Talaga? Bakit parang magkasing edad lang sila? Paano nangyari iyon? Shut up! Ilang beses ko bang sabihin sa iyo na huwag mo akong matawag-tawag na uncle? Seryosong sagot naman ito. Pigil ko tuloy ang sarili ko na mapangiti. Hindi talaga ako nagsisisi na kinulit ko itong si Elijah na mamasyal kami dahil may nakilala akong kamag-anak niya. Hayaan mo na iyang si Elijah, sweetheart. Parang hindi ka naman na nasanay sa kanya. Yisa the way si Jennifer nga pala. Elijah's girlfriend, nakangiting pakilala ni Veronica sa akin sa gwapo niyang asawa. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Wala sa sariling napasulyap ako kay Elijah dahil alam namin pareho na hindi niya ako girlfriend. Nagsisex kami pero wala kaming relasyon. Nabuntis niya ako pero wala kaming label. Nang mapansin ko na blanko ang ekspresyon ng mukha ni Elijah, pinilit ko pa ring magpakahinahon. Muli kong ibinaling ang tingin kina Veronica at Rafael. Grabe, ngayon ko lang din lubos na naisip na ang gaganda pala ng lahi ng angkan nila. Gwapo din naman si Elijah pero parang mas hamak na gwapo yata ang asawa ni Veronica. Jennifer, si Rafael nga pala. Husband ko, nakangiting pakilala pa nito sa akin kaya kimi akong ngumiti. Nice to meet you, Jennifer. Sana lang talaga mapatino mo iyang pamangkin ko at mapag-usapan niyo na din ang kasal. Medyo nagkakaedad na iyang si Elijah at medyo napag-iiwanan na ng panahon, bigkas ni Rafael, kaya hindi ko na mapila na mapangiti. Kagaya ni Veronica, mukhang mabait din naman ang asawa nitong si Rafael. Oh, paano ba iyan? Sweetheart, gutom ka ba? Gusto mo bang kumain na muna? Nakangiting tanong ni Veronica sa asawa niya. Kumain ako sa office at busog pa ako. So, let's go, nakangiting pagyayaya ni Rafael sa asawa niya na siyang Sinang, ayunan naman ng huli mabilis na silang nagpaalam sa aming dalawa ni Elijah. Ilang beses pang sinambit ni Veronica na isama daw ako sa darating na weekend sa mansion pero hindi na din naman ako umaasa pa na mangyayari iyon. Knowing Elijah, iba ang takbo ng isip niya. Hindi na ako aasa pa na magsasama kami habang buhay dahil alam kong malabong mangyari iyon. So, ano ang gusto mong gawin? Pasyal na tayo, nakangiting tanong sa akin ni Elijah nang kami na lang dalawa ang naiwan dito sa restaurant pero umiling ako. Ngayon lang ulit siya umiti samantalang kanina sobrang seryoso niya. Ni hindi ko man lang nakita sa mukha niya na proud siya sa akin, lalo na noong ipinakilala ako ni Veronica sa asawa nito. Haist sa bagay, ano pa ang magagawa ko? Bakit pa nga ba ako aasa gayong wala naman talagang kami nitong si Elijah? Hindi na. Wag na, uwi na tayo, sagot ko naman sa kanya. Eloy, pagod ka na ba? Akala ko ba gusto mong mag-shopping, seryosong tanong niya sa akin.
Napatingin ako sa salamin na dingding ng restaurant at kitakta ko na gabi na pala. Grabe kay bilis talaga ng oras. Ni hindi ko man lang namalayan ang paglipas nito. Hindi. Wala akong bibilihin at wala din akong pera kaya uwi na tayo, seryosong sagot ko sa kanya. Kaagad niya na din tinawag ang waiter at kinuha ang aming bills. Pagkatapos niyang magbayad, nauna na akong naglakad palabas ng restaurant habang mabilis naman siyang napasunod sa akin. Hey, may problema ba? Bakit biglang nagbago yata ang mood mo? Tanong niya sa akin. Iling lang ang naging sagot ko. Hindi na ako nagsalita at nang mapansin niya na bigla akong nawalan ng muod, isang mahinang buntong hininga ang narinig ko sa kanya at niyaya niya na akong umuwi na. Sinabi niya pa nga na baka pagod na daw ako at kailangan ko ng pahinga. Sana nga yun ang dahilan pero hindi eh. Basta, sa hindi malaman na dahilan bigla na lang akong nakaramdam ng lungkot. Pagdating namin ng parking area, tahimik na din akong sumakay ng kotse. Hindi na din ako nagsalita pa muli hanggang sa nakarating kami ng bahay. Nanahimik na lang din naman si Elijah na siyang labis kong ipinagpasalamat. Mabilis na lumipas ang ilang sandali. Pagdating ng bahay, diretso ako sa kwarto at sinabi na din kay Elijah na gusto ko nang magpahinga. Na hindi na ako kakain ng dinner dahil antok na ako pero sa totoo lang, gusto kong mag-isa at mag-isip-isip. Ewan ko ba para kasi akong biglang nakaramdam ng lungkot. Simula noong nakita ko kanina sila Veronica at ang asawa nito kung gaano kasaya para bang bigla akong nakaramdam ng inggit sa hindi ko malaman na dahilan. Kaya nga noong umalis na sila, nawala na din ako ng gana na mamasyal. Mas gusto ko na lang umuwi dito sa bahay at mapag-isa at mag-isip sa mga bagay na gusto kong gawin. Ngayon ko lang din tuluyang na-realize na para bang nakakulong ako. Yes, feeling ko naging kulungan ko ang malaking bahay na ito at hindi ako pwedeng lumabas kapag walang pagpayag mula kay Elijah. Kanina pa ako hindi mapakali habang paroon at parito ako dito sa aking kwarto. Hindi maalis sa isipan ko si Jennifer. Hindi ko alam kung epekto lang ba ng pagdadalang tao niya ang pagbabago ng ugali niya pero feeling ko talaga may something sa kanya na hindi ko mawari eh. Kay bilis kasi talagang uminit ng ulo niya. Aminado ako sa sarili ko na sobrang na-excite ako nang napag-alaman kong buntis siya. Gustong-gusto ko na talagang magkaanak ulit dahil tama si Uncle Rafael. Napag-iwanan na ako ng panahon. Iyon nga lang, mahirap palang mag-handle ng babaeng buntis. Kay bilis uminit ng ulo. Kapag gusto niya at gusto niya talaga ay hindi mababali iyon. Lalo na ngayon at kay hirap niyang pakainin. Hindi bal. Ayos lang naman. Kaya ko namang ihandle ang ugali ni Jennifer basta ang importante sa akin, lumabas sa sinapupunan ang baby namin ng healthy. Iyon lang at wala nang iba. Wala sa sariling napasulyap ako sa relo at nang mapansin ko na halos alas 10 na ng gabi, dali-dali akong lumabas ng silid para sana i-check ang kalagayan nito sa sarili nitong kwarto. Iyon nga lang, pagkadating ko sa harapan ng kwarto nito at pagpihit ko sa seradura, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng pagkadismaya nang mapansin kong nakalock na ito. Pambihira, talagang inilock niya ang pintuan gayong hindi niya naman sana ito ginagawa dati. Kakaiba din magbuntis itong si Jennifer eh. Feeling ko tuloy na stage na siya ng paglilihi at ako ang pinaglihian niya. Ayaw ko naman siyang bulabugin sa loob ng silid dahil feeling ko natutulog na siya, kaya naman wala na akong choice kundi ang bumalik na sa sarili kong kwarto. Gusto ko pa naman sanang tumabi sa pagtulog sa kanya, kaya lang mukhang mainit yata ang ulo. Hayaan ko na muna siya at baka lalong magalit. Kagabi pa ako walang matinong tulog at babawi ako ng tulog ngayong gabi. Tama, iyon ang pinakaminam ng gawin lalo na at kailangan kong pumasok ng maaga bukas sa opisina dahil may maaga akong meeting kay Mr. Say. Pagkabalik ko ng kwarto, naglinis lang ako ng katawan at wala pang halos 20 minuto, kaagad na din akong nahiga sa kama. Siguro dahil sa puyat ng nagdaang gabi, mabilis na din akong nakatulog. Iyon nga lang, ang inaasam kong mahimbing ang kumpletong pagtulog ay hindi na yata mangyayari. Basta na lang kasi ako nagising na may kung sino na basta na lang sumiksik sa katawan ko. Bakit? Mahina ko pang bigkas. Talagang hinihila ang diwa ko patungo sa mahimbing ng pagtulog kaya lang may istorbo sa tabi ko. Pinipisil nito ang ilong ko kaya wala sa saring napadilat ako at ganoon na lang ang pagkunot noo ko nang sumalubong sa aking paningin ang nakangiting mukha ni Jennifer. Nakatunghay siya sa akin kaya wala sa sariling kinabig ko siya payakap sa akin pero mabilis siyang nagpumiglas bago nagsalita. Elijah, gising.
Mamaya ka na matulog, mahina niyang bigkas na sinabayan niya pa ng pagtapik sa pingi ko. Siguro sa ibang pagkakataon, magagalit ako pero dahil nakatatak sa isipan ko na buntis itong si Jennifer, mukhang kailangan ko talaga ng medyo mahaba-habang pasensya. Nagugutom ka? Gusto mong samahan kita sa kitchen, mahinang tanong ko sa kanya. Halos hindi ko maidilat ang mga mata ko sa antok pero wala akong choice kundi ang pilitin na gumising ang natutulog kong diwa. Sana. Gusto kong kumain pero kung ayaw mong bumangon dyan hayaan mo na. Titiisin ko na lang ang gutom ko, bigkas nito na halata na sa boses niya ang pagtatampo. Bumaba na din siya ng kama na nagpataranta sa akin. Wala sa sariling mabilis kong naidilat ang aking mga mata sabay bangon. Kailangan kong gisingin ang natutulog kong diwa dahil buntis itong si Jennifer at nagugutom daw. Hindi pwedeng hintayin niya pa ang umaga bago kumain lalo na at halos alauna pa lang ng madaling araw. Yes, alauna pa lang and supposed to be nasa kahimbingan ng pagtulog ang lahat pero heto si Jennifer, naghahanap ng makakain at wala akong choice kundi ang samahan ito sa kusina at baka kung mapaano pa ito. Okay. Huwag nang magtampo. Sasamahan na kita sa kusina para makakain ka, bigkas ko na sinabayan ko pa ang paghikab. Kaagad namang gumunit ang ngiti sa labi nito. Hindi ko tuloy napigilan ang mapatitig sa kanya. Ang cute niya kasing tignan habang nakangiti Parang ayaw ko na tuloy siyang samahan sa kusina at pakainin. Parang ako yata ang biglang nakaramdam ng gutom at ibang putahe ang gusto kong kainin ng mga sandaling ito. Wala sa kusina ang gusto kong kainin Iba ang gusto ko, nakanguso niyang sagot sa akin. Hindi ko maintindihan ang kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya kaagad na nagsalubong ang kilay ko. Pareho yata kami ng gustong kainin na. Well, buong puso ko talaga siyang pagbibigyan. Kahit na magdamag pa kaming magkainan, walang problema sa akin. Ayos lang ba na bumili tayo ng pizza? Muli niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Ha? Pizza? Nang ganitong oras, mahina kong tanong. Ang inaasahan kong kainan portion na naglalaro sa isipan ko kani-kanina lang ay biglang naglaho. Pambihira pizza daw. Nang ganitong oras. Saan ako maghahanap ng pizza ng alauna ng madaling araw? Lagot ako nito. Jen, hindi ba pwedeng ibang pagkain na lang ang kainin mo? Promise bukas na bukas din ibibili kita ng pizza. Kahit na ilan pa yan, malumanay kong wika sa kanya. Sana lang talaga pumayag siya kung hindi baka kailangan kong ikutin ang buong Metro Manila para lang makahanap ng pizza parlor. Hindi ba pwede ngayon na lang, mahinang bigkas niya naman. Ramdam ko sa boses niya ang matinding pagkadismaya, kaya naman hindi ko maiwasan na makaramdam ng kirot ng puso. God, bakit ganito kalungkot ng ekspresyon ng mukha niya? Hindi ko kayang makita siyang ganito kalungkot. Kung pwede lang naman. Gabi na at mahihirapan na tayong makahanap ng pizza sa labas dahil tiyak akong karamihan sa mga restaurant na nagtitinda ng pizza ay sarado na, mahina kong sagot. Sana lang talaga matindihan niya kaya lang noong napansin kong nag-umpisa ng mangilid ang luha sa kanyang mga mata lahat yata ng antok sa buo kong sistema ay biglang naglaho. Sabihin mo lang kung ayaw mo. Hindi iyong ang dami mo pang sinasabi, may bakas ng inis sa boses niya habang sinabi ang katagang iyon. Napansin kong nag-umpisa na ding mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Liyakan pa yata ang pizza na hindi naman dapat. Okay. Sige, maghahanap ako ng pizza para sa'yo. Huwag ka nang umiyak, malambing kong sagot sa kanya. Tuluyan na din akong bumaba ng kama at nilapitan siya. Kinabig ko siya payakap sa akin habang napahagulhol naman siya sa pag-iyak. Wala na. Tuluyan niya nangang iniyakan ang pizza. Shit, ganito ba talaga ang mga buntis? Mahirap ispilingin? Kung napipipilitan ka lang, huwag na lang. Huhuhu, bikas niya na sinabayan niya pa ng paghikbi. Hindi ko tuloy malaman kung tatawa or ilyak na lang din ba ako para masabayan siya. Sa huli, hinaplos ko na lang ang likod niya gamit na isa kong palad para pakalmahin siya pagkatapos noon, buong pagsuyo na hinawakan ko siya sa magkabilaan niyang pisngi sabay titig sa maganda nitong mukha na basa ng luha. Sorry. Don't si Reyna. Ibibili na kita ng pizza. Promise, nakangiti kong sambit. Isang mahinang paghikbi ang naging sagot niya, kaya naman pinunasan ko na din ang luha mula sa kanyang pisngi. Pagkatapos noon, iginiya ko siya paupo ng kama. Naging masunuri naman kaya ayos na din. Masuyong hinalikan ko siya sa kanyang noo bago ako naglakad patungo sa walk-in closet para makapagbihis at nang makahanap na ng pizza.
Masamang magalit ang babaeng buntis kaya kailangan ko talaga na mahaba habang pases niya. Sama ako, narinig kong mahina niyang bigkas. Nakapagbihis na ako lahat-lahat at ready na sana akong umalis eh. Siguro sa mga expressway ako pupunta dahil sure ako na may mga bukas pang mga pizza restaurant doon. Kung sa mga malls kasi tiyak akong sarado na. Hasama ka? Are you sure? Hindi ka ba inaantok? Tanong ko sa kanya na kaagad naman siyang umiling. Sa pagkakataon na ito, hindi na siya umiiyak pero namumula pa rin ang mga mata niya dulot ng pag-iyak kanina. Hay sus, kapag ganito palagi ang ugali niya baka kailangan ko na ding i-adjust ang oras ng tulog ko. Gabi ba naman kung manghingi ng pagkain? Hindi na. Nakatulog na ako kanina tapos noong nagising ako, gutom ako, mahinang sagot niya. Wala na akong choice kundi ang tumango na lang. Muli akong naglakad pabalik ng walk-in closet at kumuha ng sombrero at coat. Isinuot ko iyon sa kanya para hindi siya lamigin sa labas pagkatapos noon, inakay ko na siya palabas ng kwarto. Diretso kami ng parking area at pumiling masakyang kotse. Pinili ko ang Mercedes-Benz Conarsi para hindi matagtag sa biyahe si Jennifer at gusto kong komportable siya. Mahirap na. Nasa first trimester pa lang siya ng pagbubuntis at dapat talaga ng dobleng ingat. Hindi ko na din binulabog pa ang driver ko para ipag-drive kami. Ako na lang ang magmamaneho, tutal naman mas gusto kong ganito. Ako ang magdadrive para hanapin ang cravings nitong si Jennifer. Dahil alanganing oras na bihira na lang ang makikitang sasakyan sa kalsada. Kahit na maluwang ang kalsada, buong ingat pa rin akong nagmaneho. Mahirap na, dapat takbong pugi lang dahil kasama ko ang ina ng magiging anak ko. Ilang saglit lang, binaybay na namin ang mahabang expressway papuntang north. Ang alam ko kasi maraming mga kainan ang bukas kapag mga ganitong oras dahil mga biyahero ang target nilang parokyano na hindi naman ako nagkamali. Meron nga akong natatanaw na pizza restaurant kaya kaagad ko nang tinunton ang way patungong parking area. Yes, meron nga, narinig kong sambit ni Jennifer. Hindi ko na napigilan pa ang mapangiti halata kasi at talagang excited siya sa pizza eh. Well, ayos na din. Makita ko lang na masaya siya, ayos na ako. Kaya ko ito. Kayang-kaya kong pagsilbihan ang babaeng nasa tabi ko. Kayang-kaya kong ibigay lahat ng nais niya, kahit na sa alanganing oras niya pahihilingin iyon. Ako yata si Elijah Villaramda Valdez at walang imposible sa akin. Iednen, sarap talaga, hindi ko na mabilang pa kung ilang beses ko nang narinig iyon mula sa labi ni Jennifer habang abala siyang kumakain ng pizza. Ganado siyang kumain at halata nga talagang gutom siya. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng tuwa. Sulit ang panggigising niya sa akin dahil kinain niya naman ang cravings niya. Unlike sa pinabili niyang fried chicken na hindi niya man lang tinikman kaya ang ending mga helper ng bahay ang kumain kaysa naman sa masayang. Ayaw mo ba? Kain ka din, Elijah, narinig kong sambit niya kaya otomatiko akong napangiti. Kung bibigyan mo ako, syempre kakain na din ako, sagot ko naman kaagad sa kanya kaya naman bigla na lang itong natawa. Yelenan, mukhang nasa mood ngayon ang buntis ah. Hindi kagaya kanina na malakas ang tantrums dahil sa pizza na gusto niyang kainin. Hindi ko kayang ubusin ito kaya pwede talaga. Saka, in-order mo na ba ang take-out natin? Tanong niya. Muli akong natawan sabay tango. Mukhang pizza ang pinaglilihian niya ngayong araw ah. Hindi ganoon ka-healthy na food pero ayos na din. Magpapabili na lang ako ng mga fruits mamaya para kahit papaano makakain siya ng mga masusustansyang pagkain. Utusan ko na lang sila Manang Presi at Manang Salve na iserve dito kay Jennifer habang nasa opisina ako. Para naman kahit papaano, may healthy food siyang nakakain. Of course, ako na ang bahala sa take-out natin kaya kumain ka lang, masuyong sagot ko sa kanya. Dinampot ko ang kape na in-order ko para sa sarili ko at sumimsim ng kaunti. Pampagising ng dugo ko. Mukhang hindi na ako nito makakabalik sa pagtulog eh. Wala nang time dahil halos alas 4 na ng madaling araw. Saktong pag-uwi namin mamaya ng bahay, maghahanda na din ako sa pagpasok ng opisina. Sakripisyo lang talaga dahil kailangan eh. Ganito pala talaga kapag may kasama kang buntis. Ang mga bagay na hindi ko nagagawa dati ay nagagawa ko ngayon. Kung noon, walang nag-uutos sa akin, iba na ngayon. Si Jennifer na yata ang boss ko at kakastart pa lang ng first trimester niya demanding na. Ayos lang naman sa akin lalo na at alam ko sa sarili ko na sobrang hirap magbuntis. Nakikita ko iyon sa mga pinsan kong naunang nagsipag-asawa. Buti nga mild lang hinihinging cravings nitong si Jennifer eh.
Hindi pa siya naghahanap ng mga weird na mga pagkain at mahirap hanapin at wish ko lang na hindi mangyayari yun. Jennifer. Jennifer, ikaw nga, kasalukuyang abala si Jennifer sa kanyang kinakain nang marinig ko ang boses ng isang lalaki na tumawag sa pangalan nito. Halos sabay pa nga kaming napalingon ni Jennifer dito, at hindi ko mapigilan ang mapataas ng kilay nang sumalubong sa paningin ko ang isang lalaki, at babaeng halos kasing edad lang din yata nito. Madeleine, Robin? Napababa kayo ng bundok. Ano ang ginagawa niyo dito sa syudad? Kaagad na ding sagot ni Jennifer sa kanila. Hindi ko na napigilan pa na magsalubong ang kilay ko. Kilala niya ang dalawang ito. Well, maari kasi nabangit niya ang pangalan eh. Kami ang dapat na magtanong kung ano ang ginagawa mo dito. Medyo matagal kang hindi nakauwi ng bahay so iniisip naming lahat na tuluyan ka nang ang naglayas, seryosong sagot naman ng babae. Mukhang maldita at bastos kong sumagot kay Jennifer, kaya naman hindi ko mapigilan ang makaramdam ng inis. Hindi mo ba napapansin? Kumakain. Kumakain ako dito sa loob. Halata naman siguro 'di ba? Pabalang na sagot ni Jennifer dito. Mukhang palaban niya pala talaga itong si Jennifer eh. Sa bagay, nakikita ko iyon sa ugali niya sa ilang buwan naming magkasama sa loob ng bahay. Hindi ko tuloy ma-imagine sa sarili ko kung ano na lang ang nangyari sa buhay ko kung wala siya. Ngayon ko lang lubos na na-realize na kahit papaano, nagkaroon ng kulay ang buhay ko simula noong nakasama ko siya. Palagi na din akong umuwi ng bahay na never kong ginagawa noon. Kadalasan kasi sa mga bars ako tumatambay kasama ng mga pinsan kong mga binata pa. Ang dalawa sa triplets na sila Charles at Christopher na wala din yatang balak na magsipag-asawa at walang ibang ginawa kundi ang magliwaliw. Umuwi ka na daw sabi ni Papa, nakabusangot na wika ng babae na ang narinig kong pangalan kanina ay Madeleine. No. Naglayas na ako kaya hindi na ako uwi no. Sabihin mo na kalimutan niya na ako lalo na at marami ng beses na itinakwil niya na ako, nakataas ang kilay na sagot ni Jennifer. Kanina ko pa gustong sumabat sa topic nila, kaya lang huwag na lang muna. Gusto kong makita kung paano ba i-handle nitong si Jennifer ang mga ganitong sitwasyon, Dianen. Bahala ka. Kung hindi ka uwi, di huwag. Pero huwag ka nang umasa pa na babalikan ka nitong si Robin, dahil ikakasal na kami, nakataas ang kilay na sagot nito sabay kapit niya sa kasama niyang lalaki. Napansin kong napataas ang kilay ni Jennifer dahil doon. Di magpakasal kayo. Pakialam ko ba, walang gana namang sagot ni Jennifer sabay kagat ng pizza. Mukhang hindi talaga siya interesado na makipag-usap sa mga taong nasa harapan namin ngayon. May sasabihin pa ba kayo? Kung wala na, umalis na kayo. Iniiturbo niyo ang pagkain niya eh, seryoso pero may pagbabanta sa boses na sabat ko. Kaagad namang napabaling ang tingin ng dalawa sa akin na para bang ngayon lang nila ako napapansin. Nasunod ang nais ko na kumain ng pizza, ngayong madaling araw, pero may mga asungot naman na biglang dumating. Si Madeleine at ang ex kong si Robin. Shit, ano ang ginagawa ng dalawang ito sa Metro Manila? Don't tell me na sinundan nila ako. Pero imposible naman yata iyon. Who are you ba? Sugar daddy ka ba nitong half-sister kong si Jennifer? Aya ang tapang-tapang niya na ngayon, narinig kong sambit ni Madeleine pagkatapos sabihin ni Elijah sa mga ito na umalis na sila sa harapan namin. Sa bagay, nasa mood akong kumain ng pizza at ayaw ko sana ng isturbo. Imagine, talagang ginising ko pa talaga itong si Elijah para pabilihin ng pizza, tapos sisirain lang ni Madeleine at Robin ang moment ko. Ano ba talaga ang kailangan ng mga taong ito? Bakit ang lakas ng loob nilang lapitan ako gayong hindi naman na kami bati? Sugar daddy. God. Sweetie, sino ba ang mga ito? Kunot noong tanong sa akin ni Elijah. Mukhang naisulto sa sugar na daddy na binangit nitong si Madeleine. Lintik na Madeleine na ito. Hindi niya ba nakikita? Bulag ba siya? Hindi niya ba napapansin kung gaano kagwapo ang lalaking kasama ko ngayon? Dahil talagang naiinis na din ako imbes na sagutin ko ang tanong ni Elijah sa akin, mabilis akong tumayo at dinampot ang large size kong soft drinks na wala pang bawas. Naiinis kong tinitigan si Madeleine sabay tapon sa pagmumukha nito ang laman ng baso. Napansin ko ang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa mga mata nito pagkatapos kong gawin iyon. Jennifer! Ano ba, galit niyang sigaw. Napatayan na din si Elijah dahil nagulat din marahil sa ginawa ko. Istorbo ka sa pagkain ko eh. Alam mo ba iyon, galit kong sigaw dito.
Lalo pa akong nakaramdam ng inis ng pagtingin ko sa pizza ko ay basang-basa na iyon ng soft drinks. Pati ang masarap kong pizza na damay pa sa init ng ulo ko. Walang hiya ka. Walang breeding at salot ka talagang babae ka. Galit sigaw ni Madeline at kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang mapansin kong bigla niya na lang itinaas ang kanan niyang palad at akmang sasampalin niya na sana ako. Hindi naman ako nakakilo sa gulat pero bago pa niya nailapat ang palad niya sa mukha ko, nasalo na ni Elijah. How dare you para saktan si Jennifer, galit na wika ni Elijah. Napansin ko ang galit na nakarehistro sa mga mata nito. Sino ka ba talaga ha? Aray-aray, masakit, reklamo ni Madeline na para bang nasasaktan siya. Paano ba naman kasi, bigla na lang pinilipit ni Elijah ang kamay niya bago nito galit na binitiwan. Kaagad na nagdiwang ang kalooban ko nang mapansin ko na halos mangyak-iyak na si Madeline habang ini-inspeksyon nito ang nasaktang kamay. Basang-basa din ang mukha niyo dahil sa soft drinks na isinaboy ko. Well, kaunting bagay ang ginawa ko sa kanya ngayon kumpara sa pambubuli niya sa akin noon. Ilang beses na din akong nakatikim ng sampal mula sa nanay niya noon. Umalis na kayo dito lalo na at alam nyo sa mga sarili nyo na masyado na kayong nakakaistorbo. Malamig pero puno ng pagbabanta sa boses na muling wika ni Elijah. Napansin ko ang bigalang pagkuyom ng kamao ni Robin. Siyempre, nasaktan ang baliw niyang girlfriend na si Madeline kaya kakampi talaga siya dito or worst gustong gumanti ng gago. Sumugod nga siya kay Elijah pero bago pa siya nakalapit dito kaagad na siyang binigyan ng flying kick ng huli na siyang dahilan kaya tumaslik ito patungo sa isa pang table. Bumagsak siya doon na siyang dahilan kaya natumba ang table at napatingin na sa amin ang ibang mga costumers dito sa loob ng restaurant. Mabilis na ding napalapit sa amin ang mga guards at ilang mga staff. Galit na boses ni Madeline ang pumailan lang sa buong paligid at mabilis nitong dinaluhan si Robin, halos mawalan ng malay dahil sa sakit ng katawan na tinamo niya. Mabuti nga sa kanya. Walang hiya ka talaga, Jennifer. Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakaapak sa lugar natin, galit na sigaw ni Madeline sa akin. Wala sa sariilang napaupo ako. Ramdam ko ang malakas na kabog ng dibdib ko dahil sa mga nangyari. Grabe masyadong intense ang mga kaganapan at hindi ko akalain na may sakitang magaganap. Ang galing ni Elijah. Sir, ma'am bawal po ang mag-away dito sa loob ng resto, narinig ko pang wika ng guard. Pinagtulungan na ng iba pang mga staff si Robin na makaupo sa isang upuan. Sino ba ang nanguna? Kayong mga gwardya, dapat palagi kayong nakabantay. May sisilis naman siguro kayo sa lugar na ito, di ba? I-check nyo kung sino ang nanguna. Hindi ko matangap na wala kayong ginawa para pigilan ang dalawang iyan na bastusin ang fiancé kong buntis dito sa mismo sa loob ng restaurant nyo, galit naman na sagot ni Elijah. Dumagundong ang malakas na boses nito sa buong paligid kaya napatitig na din sa kanya ang halos lahat. Si Mr. Elijah Villarama Valdez ba iyan, narinig kong bulungan ng ibang mga costumers dito sa loob ng restaurant. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapaisip. Gaano ba kasikat si Elijah at bakit parang kilala siya ng lahat ng mga tao dito sa loob ng restaurant? Artista ba siya model or sadyang kilala lang siya ng lahat dahil mayaman ang angkan nila? Wala sa sarilinig na patitig tuloy ako dito na parang wala lang naman sa kanya ang atensyon na pinupukol sa kanya. Na para bang sanay naman siya na kilala na siya ng halos lahat. Ang gwapo niya kaya lang may fiancé na pala tapos buntis, narinig kong sambit ng isa pang babae na nakaupo sa isang table na malapit lang sa table naming dalawa ni Elijah. Halatang crush nito si Elijah dahil kung makatitig para bang gusto niyang lamunin ang buo ito. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapataas ng kilay at napairap. Ngayon ko lang lubos na napatunayan na marami palang nagkakagusto kay Elijah. Sa bagay, gwapo din naman kasi at siguro sinwerte lang ako na sa akin siya nagkaroon ng interes. Interes na anakan. Mr. Valdez. Humihingi po kami ng pasensya sa mga nangyari. Hayaan niyo po, hindi na maulit ito, bigkas ng manager ng restaurant. Isa pa ito. Kialala niya din si Elijah at kahit na alam ng lahat na si Elijah ang nanakit kay Robin parang wala lang sa mga ito. No big deal at siguro kung pangkarinawang tao ang gumawa noon baka kanina pa sila tumawag ng mga pulis. Babayaran ko lahat ng damage at nasira. Kung kinakailangan dalhin sa pagamutan ang taong iyan gawin nyo. Ako ang bahala sa expenses, malamig ang boses na sagot ni Elijah. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa. Imagine pagkatapos niyang bigyan ng flying kick si Robin, may balak pa pala siyang ipagamot.
Mabait din naman pala siyang tao. Huwag na. Huwag mo nang ipagamot. Mas maigi nga na nilumpo mo na lang siya eh. Kaagad ko na ding sabat gamit ang malakas na boses. Napansin kong napabaling ang tingin sa akin ni Madeline at galit akong tinitigan. Kaagad ko din naman siyang inirapan. How dare you? Galit niyang sigaw sa akin sabay duro. Kaagad din naman siyang sinaway ng gwardiya. It's me, talaga naman ah. Pasalamat ka at mahina lang ang pagkakasipa sa kanya ni Elijah. Kung hindi goodbye ka talaga dyan sa boyfriend mong mukhang ewan, nakalabi kong sagot. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Elijah kaya napatitig ako sa kanya. Nakatayo ako sa gilid niya dahil nakikiusyuso nga ako sa nangyari kay Robin samantalang nakaupo ito at nagulat na lang ako nang bigla niya na lang akong hilain. Lumanding ako sa kandungan nito at mahigpit ako nitong nyapos. Mukhang nawala ang cravings mo sa pizza. Mas gusto mo na yata ngayon na mambali ako ng buto ng iba, natatawa niyang bigkas. Pwede ba iyon? Kung pwede gawin not. Basta si Robin lang, sagot ko. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot nito kaya naman napatingin ulit ang halos lahat sa amin at iba't ibang reaksyon sa mukha nila nang mapansin nila na nakakandong na ako kay Elijah. May naiinggit at ang iba naman ay masaya at kinikilig. Ano man ang reaksyon nila basta ang importante lang sa akin ay masaya ako sa atensyon na ibinibigay nito sa akin. Kaya nang huwag mong paglihian dahil ayaw kong lumabas at lumaki ang baby natin na basagulero, natatawa niyang bigkas sabay pisil sa ilong ko. Muli akong natawa at wala sa sariling napatingin muli kina Madeline na noon ay nakatitig din pala sa akin na halos nanlilisik ang mga mata. Inggit na naman siguro ang bruha dahil nakabingwit ako ng lalaking kagaya ni Elijah. Sayang talaga. Dapat dinagdagan mo pa ang puwersa sa pagsipa mo kanina eh. Yung tipong hindi na siya makakabangon sa sakit isad, muil kong bigkas. Lalo tuloy nagsalubong ang kilay ni Madeline. Pulang-pula na din ang mukha nito at kulang na lang yata sugurin ako dahil sa mga pinagsasabi ko. Jennifer, sumusobra ka na talaga eh. Makikita mo, isusumbong talaga kita kay Papa, galit niyang wika sa akin. E di isumbong mo. Gusto mo samahan pa kita eh. Saka, pakisabi nga pala kay Papa na kukunin ko na ang lupang mana ko. Uwi ako doon sa atin sa mga susunod na araw, kunwari seryoso kong sagot. Heist, parang kay sarap mang, asar ng taong walang ibang ginawa kundi ang ibuli ako noon. Mainit ang ulo sa akin nitong si Madeline noon pa man at duda na tuloy ako ngayon kung magkapatid ba talaga kami. Matanda lang ako ng 1 taon sa babaeng ito at ang pakilala ni Papa sa akin noon ay magkapatid daw kami dahil habang nagsasama sila ni Mama noon, may iba na siyang babaeng kinakalantari at ang nanay nga iyon ni Madeline na saksakan ng sama ng ugali. Parang gusto ko na tuloy na magpasihi para magkaalaman na dahil kung hindi naman talaga siya anak ni Papa wala siyang karapatan sa lupain na minana pa ng sarili kong ina sa kanyang mga magulang. Hindi ako papayag na mapunta sa kamay ng ibang tao ang lupain na iyon. Itisen, mangarap ka dahil hindi mangyayari iyon. Saka, hindi porket ikaw ang nakakalamang ngayon makakaligtas ka na sa galit ni Papa, nakaingos niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan na maikuyom ang kamao ko. Tingnan mo ang babaeng ito ang sama talaga ng ugali. Ako pa talaga ang tinakot niya. Hayaan mo na. Huwag mo nang patulan. Ready na ang take-out pizza natin. Uwi na tayo, narinig kong sambit ni Elijah. Mula sa pagkakandong sa kanya mabilis na din akong tumayo lalo na at napansin kong naglalakad palapit sa amin ang manager ng restaurant para personal na iabot ang take-out order na pizza ko. Muli itong nanghingi ng pasensya kay Elijah at sinabi pa nitong hindi na maulit ang kung anong nangyari ngayon. Marami pa silang pinag-usapan tungkol sa sitwasyon ni Robin bago kami hinatid nito patungo sa sasakyan. Inalalayan pa nga ako ni Elijah na makasakay bago ito pumwesto sa driver's seat. Habang paalis kami, napatingin pa ako sa restaurant. Salamin ang dingding ng restaurant kaya kitang-kita ang mga customers sa loob kung saan napansin kong nakatitig din sa gawin namin si Madeline. Halatang galit pa rin sa akin pero kapansin-pansin pa rin ang pagtataka sa kanyang mukha. Hindi na ako nakatiis. Binukasan ko ang bintana ng kotse at kumaway pa ako dito. Wala lang, paraan ko iyon para lalo pa siyang galitin. Hehehe. Kau talaga. Pero teka lang, are you sure na half-sister mo ang babaeng iyon? Hindi kayo magkamukha, tanong ni Elijah sa akin habang nakatutok ang kanyang paningin sa unahan ng sasakyan.
Hindi ako sure pero feeling ko hindi eh, sagot ko naman sa kanya. Napansin kong natawa lang ito at hindi na nagsalita pa. Maayos naman kaming nakarating ng bahay. Kahit naman papaano, kontento ako sa kinain ko kaya naman kaagad na din akong nagpaalam kay Elijah na gusto ko nang matulog. Nagpresenta naman siya na ihahatid niya daw ako sa aking silid na kaagad naman akong pumayag. Kahit papaano, masaya ako dahil kahit na alanganing oras nag-effort talaga siya na mahanap ang pagkain na gusto kong kainin. Ramdam ko din ang kanyang pag-aalaga sa akin at sapat na iyon para ipagpatuloy ang buhay na kasama siya. Sleep well, narinig kong mahina niyang sambit at binigyan niya ako ng magaan na halik sa labi. Ayaw mo ba akong samahan na matulog dito sa kwarto? Nakakunot ang noo kong tanong sa kanya. Napansin kong muli siyang napangiti. Gusto pero mamayang gabi na siguro. Maaga akong papasok ng opisina ngayon. May meeting ako kaya hindi pwedeng hindi ako darating, sagot niya. Hindi ko naman maiwasan ang magulat. Ang akala ko kasi talaga wala siyang pasok sa opisina at sasamahan niya ako maghapon dito sa bahay. Ginising ko pa naman siya tapos may trabaho pala siya ngayon. So ibig sabihin, puyat siya ng dahil sa akin. Hindi ko tuloy napigilan ang mapakagat ng labi. Biglang salakay ng guilt sa puso ko dahil sa nagawa ko. Bigla akong nakaramdam ng hiya kay Elijah. Hey, nanahimik ka na dyan. Don't worry, kapag wala naman masyadong gagawing trabaho sa opisina, uuwi din kaagad ako dito sa bahay. Ngayon kailangan ko munang magtrabaho para naman may maipangtustos tayo sa paglabas ni baby, nakangiti niyang bigkas. Parang gusto ko naman matawa sa sinabi niya. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng kilig sa salitang binitiwan niya. Bigla tuloy ang nagkaroon ng hope sa sarili ko na baka naman kasama na ako sa future na plano niya. Nahindlang ang anak namin ang habol niya at kasama na ako doon. Nasabay naming palalakihin ang anak namin na magkasama kami. Heist, sana. Sana ganoon na lang para naman hindi na ako malulungkot dahil aminado din naman ako sa sarili ko na masaya ako sa tuwing kasama siya. Nakontento ako tuwing nasa paligid lang siya. Sleep well, sweetie. See you later, muli niyang sambit at muli niya akong binigyan ng magaan na halik sa labi bago siya naglakad paalis. Tulala tuloy na nasundan ko siya ng tingin at nang tuluyan na siyang nakapasok sa kabilang kwarto, saka pa lang din ako nagpa siyang tuluyang pumasok sa saril kong silid. Naglinis lang ako ng katawan at nahiga sa kama. Wala naman na akong ibang gagawin ngayong araw kundi ang matulog lang. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong humikab. Antok na talaga ako at gusto ko nang ipikit ang aking mga mata. 9:00 pa ang meeting ko kay Mr. Say pero feeling ko gusto ko nang i-cancel muna iyon para matulog. Kakaibang antok talaga ang nararamdaman ko ngayon eh. Sanay naman sana ako sa puyatan pero iba talaga ang pakiramdam ko ngayon. Nakadalawang baso na din akong kape pero hindi talaga kaya. Gusto ko munang ipikit ang aking mga mata kahit saglit lang. Nasa ganoon akong sitwasyon nang biglang dumating personal secretary ko na si Robert Lagdamio. Good morning sir. Tumawag nga po pala si ang secretary ni Mr. Say at on the way na daw po sila. Regarding naman po sa mga reports na hinihingi nyo, dalhin daw po ni Miss Sanchez maya-maya lang, bigkas nito sa akin. Wala sa sariling napasandal ako sa aking swivel chair at mariin kong naipikit ang aking mga mata. Okay and Mr. Lagdamio pakidalhan niya ulit ako ng isa pang tasang kape. Sagot ko. Napansin kong nagulat ito pero hindi naman na nagsalita. Naglakad siya patungo sa may pantry pero muli ding napabalik nang biglang tumunog ang telepono. Sinagot niya iyon at napatingin sa akin habang may kinakausap siya. Sir, ang helper niyo po na si Manang Salve. Gusto daw po kayong makausap pagbablitan nito. Iniabot niya sa akin ang wireless telephone kaya kunot noo kong kaagad na sinagot iyon. Yes Manang, seryosong sagot ko. Sir pasensya na po sa abala. Sobrang nag-aalala kasi kami kay Ma'am Jennifer. Nahimatay po kasi siya, kaagad na pagbabalita sa akin ni Manang Salve. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Pakiramdam ko biglang nagising ang diwa ko. Wala sa sariling mabilis akong napatayo habang mahigpit ang pagkahawak ko sa telepono. Bakit? Ano ba ang nangyari? Kumusta siya Manang? Tinanong mo ba kung ano pa ang nararamdaman niya, taratanta kong bigkas. Dinampot ko ang aking coat at basta ko na lang iyong isinampay sa balikat ko. Kanina pa po kasi siya sumusuka tapos nahihilo daw po siya.
Tapos bigla na lang po siyang nahimatay, sagot nito na halata din sa boses ang pagkataranta. Ano ba kasi ang nangyari? Ayos naman siya kanina bago ako umalis ah. Di ba't sabi ko sa inyo na bantayan niyo siya ng maayos, halos nakasigaw ko ng sagot dito. Wala na akong pakialam pa sa kung ano paman basta isa lang ang nararamdaman ko ngayon sobrang nag-aalala ako sa kalagayan ni Jennifer. Hindi din namin alam sir. Basta naabutan na lang namin si ma'am dito sa silid niya na nasa banyo at sumsuka at pagkataos noon bigla na lang po siyang nahimatay, sagot nito sa akin. Okay bantayan niyo si Jennifer. Huwag niyo siyang iwan. Pauwi na ako, bigkas ko at basta ko na lang binitiwan ang hawak kong phone at hinarap si Robert. Tawagan mo si Elias. Sabihin mo na kailangan ko siya sa bahay, seryosong utos ko. Napansin kong natigilan naman ito. Eh sir paano po ang meeting nyo kay Mr. Say? Tanong nito. Cancel it. Tawagan mo at sabihin mo na may emergency na nangyari at i-reschedule na lang namin ang meeting namin, baliwala kong sagot at dinampot ang susi ng aking kots. Mabilis na akong naglakad palabas ng opisina. Kaagad namang napasunod sa akin si Robert habang naririnig ko na. Kausap niya na ang kakambal kong si Elias. Eh sir yes sir. Emergency daw po. Kailangan po kayo ni Sir Elijah sa bahay niya, narinig kong bigkas ni Robert kaya napatigil ako sa paghakbang. Kinuha ko sa kanya ang cellphone at ako na mismo ang kumausap sa kakambal kong si Elias. Kailangan kita sa bahay at ayaw ko ng maraming excuses. Nahimatay si Jennifer. Diretsahan at wala nang paligoy-ligoy kong bigkas. Hey! Hey bro naman! Pwede nyo naman isugod sa hospital si Jennifer kung nahimatay. Hindi naman pwedeng. Shut up! Aasahan kita sa bahay ngayon din at kung ayaw mo kalimutan mo nang magkadugo tayo, pabulyaw kong sagot dito. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot nito pero hindi ko na pinansin pa. Alam kong susunod ang kakamabal kong iyon sa nais ko. Wala siyang magagawa lalo na at sinabi ko. Mabilis na akong naglakad patungo sa parking area. Sumakay ng kotse at pinaharurot paalis. Bahala na ang meeting na yan. Bahala na kung magmukha akong unprofessional sa paningin ni Mr. Say. Walang mas mahalaga sa akin ngayon kundi ang masiguro na nasa maayos na kalagayan si Jennifer at ang baby namin na nasa sinapupunan niya.